Nagkagirian ang mga pulis at mga ralistang gustong makalapit sa US Embassy. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, sa mga oras na ito ay humupa na ang tensyon. At actually, bago tayo umere, katatapos lang mag-disperse o kusang umalis ng mga ralista dito po sa May Calao Avenue sa Maynila. Ang naiwan na lang po rito, mga pulis. Pero ayan, nakabarikada pa rin po sila, nandiyan pa rin po yung barbed wire. At kani-kanina nga, Connie, nagkatulakan, nagkabaliyahan, at nagkahilahan pa ng barikada. Nabuwag ng mga ralista ang isang bahagi ng barikada na may barbed wire na inilatag ng pulisya para harangan ang mga progresibong grupo na makarating sa US Embassy. Dito na nagkatulakan at nagkagiriya ng mga pulis. Itinumba ng mga ralista ang isang barikada. Git ng mga ralista, nakakagalit at insulto raw na sa araw mismo ng kalayaan, barbed wire na barikada ang pinanghaharang sa kanila. Paliwanag ng hepe ng Manila Police District, si Brigadier General Arnold Santiago, inilagay nila ang mga barikada na may barbed wire para hindi magpang-abot at hindi magkasakita ng mga pulis at realista. Matapos ang girian, kapansin-pansin ang pagdagdag ng pwersya ng pulisya rito. May mga taga-Commission on Human Rights din na nagmamasid rito. Sa ngayon, wala naman naiulat na sugatan sa girian kanina. Sabi ni Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List na kasama rito sa protesta, gusto nilang lumapit sa Embahada ng Amerika dito sa Ross Boulevard para iparating ang kanilang mensahe na hindi pa rin daw tuluyang malaya ang Pilipinas na kinokontrol pa rin daw ng Amerika. Narito ang kanilang pahayag. Para maharangan dito, ibig sabihin hindi pa rin pinapakinggan ng mga opisyal ng gobyernong Marcos Jr. yung panawagan natin. Wala dapat ikatakot ang Estados Unidos, ang gobyernong Marcos sa hinaing ng mga mamamayan na ayaw ng gera, ayaw na gusto ng independensya. Ngayong araw ng kalayaan, nakakagalit na ang pinangharang nila barbed wire. Kung simple traffic rerouting to, bakit barbed wire yung pinangharang sa mamamayan? Ayaw namin manakit ng kababayan, ayaw din namin masaktan yung mga pulis natin. So, yun lang naman. Kaya ito, may mga barbed wire kayong Mas okay na nakalatag. siguro, at least walang kontak. Magkatinginan man, okay lang, huwag lang yung magpang-abot talaga. Nagmarcha at nagkilos protesta din ang iba't ibang grupo at civic organizations sa tanggapan ng Embahada ng China sa Hilpuyat Avenue sa Makati City. Ito ay upang ipanawagan ngayong ginugunita ng Bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon, panghaharas, panghihimasok at mga iligal na istruktura ng Chinese government sa Bao de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Bao de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalaunay ginawang militarisadong artipisyal na isla ng China. Ikinit din ng FDNY ang paggalang sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng EEZ. Paninindigan ng grupo, ang Bao de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad, pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayanang Pilipino. Matiwasay at mapayapa namang tinapos ng mga grupo ang kanilang kilos protesta. Connie, sa mga oras na ito, sarado pa rin sa daloy ng trapiko itong Calao Avenue. Kaya abiso sa mga motorista, kung dito kayo dadaan, hanap muna kayo ng alternatibong ruta. Aalamin pa natin sa MPD kung anong oras ba nila bubuksan sa traffic o tatanggalin yung mga barbed wire na barikada nila dito. Gayon tapos naman na yung protesta rito ng mga realista. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Samantala, libo-libong trabaho abroad ang alok sa job seekers ngayon pong araw ng kalayaan. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, humigit kumulang 4,000 na mga trabaho ang naghihintay na mapunan sa job fair dito sa isang mall sa Quezon City. Kabilang sa mga trabaho naghihintay dito ay may kinalaman sa healthcare, administrative work, hospitality, housekeeping at manufacturing. Meron ding oportunidad para sa mga skilled trade at sa mechanical, electrical at plumbing.
Kabilang sa mga bansang maaaring mapagtrabahuhan ang mga bansa sa rehiyon ng Asia Pacific, Europe at Americas. Meron ding oportunidad sa mga sea-based na trabaho. Dito maaari rin makahanap ng trabaho ang mga OFW na bumalik sa bansa mula sa Middle East at magkaroon sila ng bagong pagkakataon para mga ibang bansa. Ayon kay Yusek Bernard Olalia, pagkakataon ito para makapagbigay ng maayos sa trabaho sa mga nais mga ibang bansa. Laganap daw kasi ang mga scam tulad ng illegal recruitment at human trafficking. Paalala ng DMW, makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimo at lisensyadong recruitment agencies at dapat lehitimo rin ang job order. Kung magbabayad naman ng placement fee, dapat may kaukulang resibo at siguraduhin na may kontrata na ang inyong trabaho. Samantala, Connie, ayon sa DMW ay patuloy raw ang kanilang repatriation at rescue efforts para sa mga kababayan nating OFW na nasa Middle East na nais nang bumalik dito sa ating bansa. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kapuso, mag-ingat po sa mga naniningil ng pera kung hindi kakilala. Isa pong tindahan sa Cebu City ang nakuhanan ng 4,500 pesos nang may nagpanggap na kolektor ng upa. Kita po sa CCTV ang paglalakad ng lalaking nakaputing damit at berdeng sombrero sa barangay Guadalupe. Tumawid po siya ng kalsada at dumiretso sa isang tindahan. Kwento ng kasamahan ng nabiktimang tindera, nagpanggap ang lalaki na inutusan daw siya ng may-ari ng tindahan para singilin ang buwanang upa. Naniwala raw ang tindera kaya ibinigay naman ang pera. Huli na raw nang malaman niyang modus pala yun. Ayon sa pulisya, marami nang nabiktima ang suspect. Patuloy pa siyang hinahanap. Para huwag maging biktima, paalala po ng mga pulis ay huwag basta magtiwala, lalo na kung may kinalaman sa pera. Double the excitement ang hatid ng mga susunod na eksena ng GMA Prime series na Task Force Firewall. Sumabak ulit sa isang dangerous mission ng Task Force Firewall sa pangunguna ng mga karakter ni Kylie Padilla at Miguel Tan Felix na mga Special Investigation Agents. Sinalakay nila ang hideout ng isang sindikato para iligtas si Sunshine played by Shane Sava. Maraming netizens ang napawaw sa husay ni Kylie at Miguel sa kanilang fight scenes. Kwento ni Kylie at Miguel sa Inyong Mare, bunga yan ng kanilang intensive training and workshops. Collaborative efforts din daw ang bawat eksena ng production team. Ibang Kylie yung makikita nila. Siyempre, it's a different character, no? Pero talagang tinrabaho ko yun. Kung paano siya magsalita, kung paano siya kumilos. So yeah, happy ako na napapansin ng mga tao yun. Etong si Galo, iba to sa mga characters na ginawa ko eh. So, may conscious effort talaga sa kung paano pag-atake ng mga eksena. Physically, may mga pagbabago rin. So, I would say yes, kailangan din ng reinvention. Update po tayo sa burol sa Davao City ng student athlete na si Rene Baterbonia sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa tapat ng Ateneo de Davao High School building. Dito yan sa may bangkal sa Davao City kung saan nga po ipinagpapatuloy ang burol para sa yumaong sports hero ng Mindanao na si Rene Baterbonia. At Connie, alauna pa po ng hapon ang public viewing na schedule para kay Rene o mas kilalang Bobet para sa kanyang mga kaibigan at kaanak pati na rin po sa ilang fans. Pero ilang fans na po at taga-suporta ang nagpunta na rito sa labas ng Ateneo de Davao Senior High building. Mga fans na sumubaybay sa basketball career ng isang Rene Baterbonia. Kabilang sa kanila, Connie, mga nakilala natin mga batang basketball player sa Davao na sina Kane Isaac at Ralph na hindi lang daw sa mga dunks at layups hinahangaan ang kababayan kundi pati na rin daw sa kabaitan sa mga fans at higit sa lahat sa kanyang pamilya. Ngayong tanghali nakita naming dumating na rito sa Ateneo de Davao Senior High building ang lola ni Rene mula sa Talagocon, Agusan del Sur. Bukod sa public viewing, Connie, para may
Connie, para kay Rene, meron din pong misa gabi-gabi mula mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Paalala po sa mga bisita, base po sa advisory ng Ateneo, magdala ng valid ID. Bawal din po ang plastic sa loob ng campus, alinsunod sa university policy. At Connie, hindi rin po pinapayagan ang mga mamamahayag sa loob ng Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, pumanaw po sa edad na 79 ang veteranong Kapuso broadcast journalist na si Jimmy Hill. Si Hill ay host ng radio program na Jimmy Hill Live sa Super Radio DZBB. Una siyang nakilala bilang GMA News TV reporter noong 1980s. Naging anchor din po siya ng programang The Saturday and Sunday Evening Report. Isa sa mga tumatak na interview ni Hill ang kanyang panayam kay Cory Aquino bago ang 1986 snap elections laban kay nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Are you going to run for the presidency or not? Sabi niya, no. And then I rephrased my question. I asked her, what will make you run? Yun, sinabi ni Ms. Corazon Aquino na 1 milyong lagda na nag-endorso sa kanya sa pagkapangulo. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Pinangunahan po ng bise ang flag raising ceremony kasama ang ilang opisyal at pamangkin niya na si Vice Mayor Rigo Duterte. Sinundan po yan ng wreath laying sa bantayog ni Jose Rizal sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ni Vice President Duterte ang kalayaan at sakripisyo ng ating mga bayani. Nanawagan din po siya na piliin ang pag-asa. Sa isang ambush interview, sinabi ng bise na nauna nang nagpadala ng hot meals at mga pagkain ng Office of the Vice President sa mga biktima ng lindol. Nakiramay na rin daw siya sa mga naulila ng ilang namatay at sa ilang sugatan sa lindol. Natanong din siya tungkol sa sinasabing panawagan daw ng ilang grupo laban sa kasalukuyang administrasyon. Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra-constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Wala pang reaksyon dyan ang Malacanang. At yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.